May papakita nga pala ako sa inyo kasi kapag kino-cold start tong motor natin parang kabayo nga. So tara tignan natin. So tara nga palang i-cold start yung motor natin. So eto. Outfit check muna nga pala tayo dyan, Gar. Eto, kung makikita nyo, napakalupit ng outfit natin dito. Ayan, ano, Gar? Gina ba, Gar? Pero syempre, bago nga palang lahat, mga kasingkit, ka nga ni Kuya Pats, bigyan natin ng simpleng montage. So, what's up mga kasingkit? Good morning nga pala sa inyong lahat. And update nga pala tayo sa may motor ko. So, nandirito nga pala yung motor natin mga kasingkit. Ayan, kung makikita nyo is napakalinis nan. Kasi kakatapos lang namin maglaba kahapon. Ay kagabi, ayan, kung makikita nyo, kakatapos lang namin maglaba. And sinabay ko na nga din pala yung motor natin. Ayan. And kung mapapansin nyo mga kasingkit is napakalinis talaga nan. Kasi nga ngayong araw is ire-review nga pala natin siya. Pero bago nga palang lahat mga kasingkit is papasok muna tayo. Dahil Friday nga pala ngayon and maaga-aga yung pasok natin. So gagayak muna nga pala ako mga kasingkit. So nakagayak na nga pala ako ngayon mga kasingkit. And may papakita nga pala ako sa inyo. Kasi kapag kino-cold start tong motor natin parang kabayo nga. So tara tignan natin. So tara nga palang i-cold start yung motor natin. So eto. So ayun mga kasingkit, kung makikita nyo pagka cold start nga parang tumataas-taas medyo yung RPM niya. Pero kapag medyo mainit-init naman na yung makina mga kasingkit is stable naman na siya. Pa-comment naman dyan sa may comment section mga kasingkit kung normal lang ba yun sa may kargadong motor. Yung motor nga pala ulit natin mga kasingkit is 183cc na nga pala siya. So tara, pasok muna tayo ngayon. And mamaya ko na nga pala i-update kung ano nga ba yung mga nakalagay sa may makina ng motor natin. So tara, samahan niyo akong pumasok. Bago nga muna pala tayo pumasok mga kasingkit, mag-outfit check nga muna pala tayo dyan. Ano Gar? Napakaangas ng outfit natin dito mga kasingkit. Gar, sapatos. Sapatos, tapos pulang pants and then naka long sleeve. Ano Gar? Gina ba Gar? So paalis na nga pala ako ng bahay namin dito mga kasingkit. Pero bago nga pala natin simulan yung video na to mga kasingkit, sa mga hindi pa nga pala naka-follow sa ating Facebook page, mag-follow na kayo para updated kayo sa mga paparating ko pang mga video. So habang papasok nga pala ako mga kasingkit, mag-shoutout muna tayo ng mga solid supporters natin dyan. Shoutout nga pala kay Jimwell Marcelo Hipolito, kay Hiro Manalo, kay Anthony from Tabok City, kay Darren Dagangon from San Jose del Monte, Bulacan, kay Jan Ornos, kay AJ Lejano from Nueva Vizcaya, kay Kent Andre Bautista Cruz from Pangasinan, kay Neil Vincent M. Curigal from Bulacan. So yan mga kasingkit, maglalakad na nga pala tayo papunta sa may school namin. So ayan, medyo malapit na lang din naman dito yung school namin mga kasingkit. Yan, kakanan ka lang dyan. And then mamaya ipapakita ko sa inyo na malapit na yung school namin. So kung makikita nyo mga kasingkit, is yan na nga pala yung school namin. And ito nga pala yung RCPL na tinatawag nila. Ayan yung mga bilihan ng mga parts ng bike. Yan ako dati bumibili ng mga parts ng bike ko. So, papasok na nga pala tayo ngayon mga kasingkit sa may school ko. And yung pangalan nga pala ng school ko mga kasingkit is Northeastern College. And taga dito nga lang pala ako mga kasingkit sa Santiago City, Isabela. And ako nga pala ay kasalukuyan nag-aaral sa kursong Bachelor of Science in Information Technology. Opo mga kasingkit, tayo po ay IT. Ngayon po pala mga kasingkit is third year college na po ako. And isang taon na nga lang po pala mga kasingkit is makakagraduate na rin tayo. Kaya tsaga-tsaga lang tayo ngayon mga kasingkit. At dahil nandito naman na din tayo mga kasingkit, is ililibot ko na nga din pala kayo. Pagkapasok nyo nga pala dyan sa may entrance mga kasingkit, is makikita nyo nga pala yung napakalaking Northeastern College. And dito na nga pala ako dumaan sa may hallway mga kasingkit, dahil yung classroom nga pala na pupuntahan ko sa may classroom pa nga pala ni Sir Marlon. Kasi nga sa kanya yung subject namin ngayon mga kasingkit, nasa may second floor nga pala yun. Yung klase ko nga pala kay Sir Marlon mga kasingkit is 9 to 10 and 10 to 11. Pagkapasok ko nga pala sa may room namin
ngayon mga kasingkit is wala pa nga pala yung mga kaklase ko, and chinat ko nga pala yung tropa ko na si Jason, and nandito nga daw pala sila sa may canteen. So nakatambay muna nga pala sila dito dahil pwedeng tumambay dito habang naghihintay ng klase. And eto na nga pala yung mga tropa ko mga kasingkit nakatambay dito. So nandito nga pala kami ngayon sa may canteen, and kasama nga pala namin dito yung janitor dito sa may canteen. Joke lang, tropa natin yan si Winnie. At dahil malapit na nga din pala yung oras ng klase namin kay Sir Marlon, napag-desisyonan namin na pumunta ng sa may classroom. And ito nga pala yung building namin, ayan, yung malaki na yan mga kasingkit. And papasok na nga pala kami ng classroom ni Sir Marlon dito mga kasingkit. And yan, kung makikita nyo, laboratory nga pala tong classroom ni Sir. Nag-start na nga palang magturo si Sir, at syempre active na active tayo dyan mga kasingkit. Syempre, joke lang yan, may video. So nandito na nga pala ako sa may malapit na sementeryo dito sa amin, and dahil maganda nga pala mag-video dito mga kasingkit, maganda mag-vlog dito, kaya dito ako pumunta. And dahil i-review na nga din pala natin yung motor natin mga kasingkit, ipapakilala ko nga ulit sa inyo mga kasingkit yung bago nating alaga na si Project Bane. Ayan, kung makikita nyo, bagong buo yung makina niya. Ayan, kung makikita nyo, napakalinis. And syempre, ito nga pala ay Aerox version 2 2022 model. So marami nga pala sa inyo nagtatanong, nakita ko sa may comment section mga kasingkit na gawan ko daw ng video. So eto na mga kasingkit, ginawan na nga pala natin ng video. And kakamustahin nga pala natin kung ano nga ba yung mga pyesa na nakaloob sa may makina natin. So marami rin nagtatanong dito sa may shock ko. Ayan, kung makikita nyo, yung smoke seismic na shock natin, tinatanong kung ano nga bang size. Yung size nga pala ng mga kasingkit is nasa 280mm. Ayan, kaya medyo maglo-lowered yung likod nyo kapag ginamit nyo yan. And kung mapapansin nyo mga kasingkit is marami nga din palang nagtatanong sa akin. And ayan, kung makikita nyo, naka JBT 5 tayo na version 3. And yung motor natin na to mga kasingkit is hindi pa nga pala yan naka-remap. Sabi sa mga comment section mga kasingkit is meron daw yung ano ba yun, kapag nagpalit ka ng pipe, ayan, ng aftermarket pipe na hindi ka nagpa-remap, magkokos daw yun ng pagsabog ng makina nyo. And yun daw yung mga naging dahilan kaya na sumabog yung makina natin. Pero sa akin, hindi ko naman nakikita na yun yung dahilan. Kasi nga, yung nag-rides nga pala tayo sa may napipiwongan falls, tinry nga pala natin itawid yun sa may river cross. And yung tubig doon mga kasingkit is sobrang lalim. Ganito, hanggang dito yung tubig nun mga kasingkit. Sa mga hindi nga pala nakapanood nung video natin na yun, pumunta lang kayo sa may profile ko sa may Facebook page natin, and naka-upload doon yung ride namin na yun. And makikita nyo nga doon na hanggang dito yung tubig, and napuno tong air cleaner natin. Kaya sobrang lala nung nangyari sa atin doon mga kasingkit. And nung napuno to mga kasingkit is dumiretso nga pala siya dyan. Ayan, kung makikita nyo, dumiretso siya dyan hanggang sa may loob ng makina. So mabalik nga pala tayo sa may motor natin mga kasingkit. At dahil yung pagkabukas nga pala sa may makina natin, sira nga pala yung block natin na bitak, and yung connecting rod natin is baliko nga din. So nagpalit na nga pala tayo ng block. So yung block nga pala natin dito mga kasingkit is naka 63mm na nga pala tayo. And yung connecting rod naman natin is stock nga lang din siya. Hindi ko na nga din pala to pinaport mga kasingkit, pero maraming nagsasabi na kailangan din na i-port yun para mas solid yung karga talaga. So yun lang naman yung nabago sa may makina natin mga kasingkit, yung 63 na block, and naka super cams na nga din pala tayo. Pero hindi nga pala tayo naka-port, and hindi rin tayo nagpa-remap. Pero siguro soon, ano ba sa tingin nyo mga kasingkit? Pa-comment naman dyan sa my comment section kung maganda nga bang magpa-remap, kasi nakakargado na tayo. And pa-comment dyan sa my comment section kung talagang need talagang magpa-remap ng ECU natin. Pero syempre, bago nga palang lahat mga kasingkit, eka nga ni Kuya Pats, bigyan natin ng simpleng montage. So ayun, hanggang dito na nga lang pala yung video na to mga kasingkit. Sa mga hindi pa nga pala nakafollow sa ating Facebook page, mag-follow na kayo para updated kayo sa mga paparating ko pang mga video. So hanggang dito na nga lang pala yung video na to mga kasingkit. Salamat sa panonood. Ride safe!